Sinuspindi ng Office of the Ombudsman si Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca habang iniimbestigahan ang putukan ng baril sa Senado. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Kasunod ng shooting incident sa Senado na sinundan ng pag-alis ni Senator Bato de la Rosa na nasa protective custody ng Senado na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court, sinuspinde ng Office of the Ombudsman simula ngayong araw si Acting Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca sa loob ng 6 na buwan nang walang sahod. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ipadala na sa Senado ang naturang kautusan. It's a preventive suspension meant to make things easier for us to get to the bottom of things. Kinakailangan kasi na mapag-aralan yung pangyayari na naganap sa Senado sa isang opisina na itinatag ng ating saligang batas. Ang mga pangyayaring ito ay hindi katanggap-tanggap, lalo-lalo na siya ay gumaganap bilang Sergeant-at-Arms at siya pa nagpaputok unang putok ng baril. Sagot naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, suspindihin niya rin si NBI Director Melvin Matibag. Because he is more a suspect than General Mau dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way. Sino po sa inyo mga kababayan, pag may winorningan na kayo na wag na kayong lumapit sa bahay namin, lumapit sila naka-full tactical gear at meron pong mahahabang armas. Sino sa inyo hindi magve-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot? Ayon sa Office of the Ombudsman, binubuo na ang panel para sa isasagawang investigasyon kung saan mahalaga na walang maka-impluwensya. Titingnan rin nila ang alegasyon na stage ang nangyaring putukan. Simula naman sa susunod na linggo ay maglalabas na sila ng mga sabpina. Kabilang dito ang pagsabpina sa mga CCTV footage ng Senado para makita ang nangyari. Binigyang diin ni Remulla na sana ay walang nawawalang footage. Kasunod ito ng mga alegasyon na maaaring itinago na ito. Kasama sa investigasyon ang National Bureau of Investigation, Office of the Sergeant-at-Arms at maging mga pulis na nagtungo sa Senado. Kasama yan sa investigasyon. Kasama siyempre si Senator Robin Padilla at hihingi natin ang bersyon ng pangyayari sa lahat. Pati kay Senator Jinggoy Estrada kasi nga mayroong insinuations na sinabi niya na itago yung CCTV. Kung ano ang tono nun, malalaman natin. Pag may nawala dyan, baka naman siya mapaghinalaan. Ayon kay Remulla, kasama sa kanilang kakausapin din ay ang mga senador. Habang pagdating kay De La Rosa, Kaya nang tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga, sabihin mo kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? binigyang diin niya na flight is an indication of guilt. Pagdating naman sa legalidad ng warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa, anya, may presumption of regularity. Base sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, kung saan tanging korte lang ang makakapigil rito. Binigyang diin niya na maituturing na obstruction of justice ang nangyari sa Senado. Kasama rin sa kasong maaring kaharapin ay ang failure to maintain public order and safety ng Senado, aiding and abetting a criminal, gross neglect of duty at iba pa. Dagdag niya, nakakabahala ang pagputok ng baril sa kapwa law enforcement personnel, kung saan napakadelikado anya na magpaputok sa loob ng gusali na maaaring makatama ng iba. Ayon kay Remulla, hindi ito dapat kinukonsinte. Kasama rin sa isasapi na ang kuha ng media sa nangyaring insidente. Kasama na rin dito ang pagsusumite ng affidavit ng mga miyembro ng media kaugnay sa nangyari. Ayon kay Remulla, kinakailangang makita ang buong konteksto ng insidente. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.